Part 8. O Nerissa, anong nangyari sa'yo at paika-ika ka? Napaayos ako ng tayo nang marinig ang boses ni Ate Marge. Nang malanganan ko ito ay parang nang-uuyam ang tingin. Nadulas ako kanina habang naglilinis ng banyo ni Hayes. Nakangiwing sagot ko at hawak ang balakang na nasaktan. Talaga, pinaliit niya ang mga mata at parang hindi kumbonsido sa sagot ko. Mabilis akong tumango, nakakunot ang noo niyang pinasadahan ang katawan ko mula ulo hanggang paa ng matiim niyang tingin. Napailing ito at napahingang malalim. Gusto mong hilutin kita, marunong akong mag-highlight. Naku, wag na Ate Marge, ayos lang po ako, mawawala din naman ito siguro maya-maya. Ginalaw-galaw ko pa ang bewang para ipakita sa kanya na ayos lang ako. O sige, pero kung magbabago ang isip mo at kung hindi pa mawala ang sakit hanggang mamaya sabihin mo sakin para mahilot kita. Nakangiti akong tumango. Sige P0, salamat. Tumalikod na ito at tuluyang pumasok sa kusina. Nandito kasi ako sa likod bahay at naglalaba ng mga damit ko habang naglalaba ng mga damit ni Hayes. Napahinga ako ng malalim at hinarap ang washang, napahawak ako dun at sa balakang kong masakit. Totoo naman na nadulas talaga ako sa banyo kanina. Hindi ko kasi napansin na basa ang naapakan ko, mabuting na lang hindi masama ang pagkakabagsak ko. At bakit ako umayaw sa inalok ni Ate Marge na hilot? Bakit nga ba? Kasi makikita niya ang iniwang bakas ni Hayes sa likod ko. Puro kiss marks ang katawan ko hanggang likod. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang gawin yun. Kung pwede lang na habang naghihilot ay wag palasan ang damit ay pumayag ako. Kaso hindi naman maaalis na hindi alisin ang damit kapag hinilot. Kaya wag na lang, kaya ko pa namang tiisin ang sakit. Lalo kasing magsususpecha si Ate Marge sa amin ni Hayes kapag nakita ang likod ko. Kaya kahit gustong gusto kong magpa-help, hindi ko magawa. Paano ba naman kasi, tinuto niya talagang bumawi, hindi nga lang kinagabihan at hindi siya nakauwi dahil may biglaang inasikaso. Masaya na sana ako, kung hindi lang siya umuwi na lasing. At ayun nga, may nangyari na naman, at tulad ng nahuli, hindi na ulit siya naging marahas sakin. At nitong mga nakaraang araw, hindi na din siya palautos. Titingin na lang siya sakin, pagkatapos ay iwas. Dapat ba akong maging masaya sa asal niya ngayon, o matakot? Baka kasi sa susunod doble ang balik noon. At heto nga ngayon masakit ang katawan ko, hindi niya ako tinigilan kagabi kung hindi pa ako nakatulog. Pero ramdam kong stress siya, dahil ba ito kay Amelie o sa pinsan niya. Naalala kong may sinabi noon si Draco na si Amanda daw ang dahilan kaya hindi makatulong si Hayes sa pinsan niya. Pero hindi ko pa naman nakakausap si Amanda at habang hindi ko pa siya nakakausap hindi ako mag-iisip ng kung ano-ano laban sa kanya. Nerissa, halika at sumama ka sakin. San po tayo pupunta, Nay? Kakapasok ko lang sa kusina at katatapos ko lang sa ginawa kong pagbabawas ng damo sa garden. Sa grocery, sasama ka sakin na mamili para sa stock natin na pagkain. Huwag kang mag-alala at naipaalam na kita kay Hayes at pumayag naman siya, baka kasi nabuburo ka na dito sa bahay at hindi ka nakakalabas, wala din si Marge. Pumayag po si Hayes. Nakakunot noong tanong ko, imposible kasi na pumayag ang yun, takot lang no natakasan ko siya, ha? Oo naman, kasama naman natin sila Natoy at Pedro. Nakangiting sagot nito at napangiwi ako. Sabi na makakalabas nga ako, may bantay naman, pero pwede na rin. Si Kuya Nathan nga pala ang sinasabi niyang si Natoy, at si Pedro ang minsan na naming nakakausap at hindi tulad ng ibang bantay na suplado at hindi na mamansan. Nakagaanan ko na din sila ng loob at humingi na din sila ng tawad sakin. Sa pagkuha nila sakin, trabaho lang daw at napag-utusan lang sila. Napatawad ko na sila, damay lang naman sila sa gulo namin At nasabi din nilang nailipat daw si George sa ibang department. Kahit hindi ko naiintindihan kung saang department yun, hindi na ako nagtanong ng pa. Mukha kasing ilag sila kapag tinatanong ko kung anong klase ba talaga ng trabaho ang meron sila. Maski kasi si Nailara ay ayaw magsalita. Natuwa ako nang makalabas na kami sa bahay, si Pedro na mas bata kay Kuya Natoy ang nag-drive, at nasa likod kami ni Nailara. Wala kasi si Ate Marge at nakipagkita na naman daw sa boyfriend nito.
Kaya ako na lang ang isinama sa grocery ngayon, may bantay nga lang, ayos na din at least hindi lang sulok ng bahay ni Hayes ang nakikita ko, nakatingin lang ako sa bintana at tinatanaw ang mga nadadaanan namin. Malayo nga ito sa mismong main road, dati kasi nang dalhin nila ako dito ay tulog ako, ngayon nagising ako, napagtanto kong kahit pala talaga ako tumakas noon hindi din ako makakalabas papuntang main road, bago kasi makalabas ay may gate at mga bantay din, ito na siguro ang sinasabi ni Nailara na mag-ingat ako sa parteng to dahil sa mga bantay. Natatanaw ko na ang mga establisimento, at makang malapit na kami. Tahimik kasi si Nailara at tinitingnan nito ang dalang listahan at kung minsan ay may ka-text, suot ang salamin niya, napaisip tuloy ako, baka si Hayes ang ka-text niya. Minsan kasi ay nahuhuli ko siyang tumitingin sa akin bago mag-reply sa kung sino man ang ka-text nito. Huminto kami sa isang supermarket at nag-park si Pedro. Sinabihan pa ako nito na wag munang bumaba at hintayin pagbuksan ako ng pinto. Napasandal ulit ako sa upuan at hinintay na mapagbukasan ni Kuya Natoy. Bumaba na din si Nailara at nginitian lang ako. Nang makababa ay napakunot noo akong napalingon. Nakasunod kasi ang dalawang bantay sa amin habang papasok kami sa loob. Hinawakan ni Nailara ang braso ko at hinayla na. Hayaan mo na, mabuti din yun at marami ang bibilhin natin at may taga-tulak tayo ng keriton. Tumango na lang ako at nagpaubaya sa paghila niya sakin. At tulad ng sabi ni Nailara, ang dalawang kasama namin ang nagtutulak ng cart at nakasunod lang sa amin. Ako ang taga-kuha ng mga kailangan namin habang sinasabi ni Nailara ang mga ito. At katulad ng sinabi niya, marami nga kaming pinamili, siguro pang isang buwanan na ta. Napuno ang dalawang cart na tulak ni Pedro at Kuya Natoy. Naglalakad na kami ngayon papuntang counter at marami din ang nakapila. Naghanap kami ng mas kaunti ang pila at doon na pumila. Kami na ang susunod sa counter na magbabayad ng napatapik sa noo niya si Nailara. Bakit po Nailara? Hinawakan ko it sa braso at napapakamot siya sa noo. May nakalimutan tayong bilhin, nakalimutan ko kasing ilista kanina. Nako, hindi pa naman pwede na wala yun at malalagot tayo kay Hayes. Problem adong saad nito. Ano po ba yun para mabalikan habang hindi pa po tapos ang unang nagbabayad sa atin? Sabi kong nakatingin sa unahan namin, napatingin na din siya doon. Nako ako na, baka kasi hindi mo mahanap. Ako na po, magpapasama na lang ako kay Pedro, sabihin nyo na lang po sakin kung ano yun. Siguradong pagod na po kayo sa kakalakad natin mula kanina. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat niya. Nag-aalanagan pa ito kung papayag o hindi, siguro ay binili ni Hayes na wag ako nitong iaalat sa paningin niya. Nay ako na po, wag po kayong mag-alala, mabilis lang kami. Hindi ba Pedro? Nilingan ko pa ang walang emosyong si Pedro at tiningnan muna nito si Kuya Natoy. Napabuntong hininga ako at napailing bago nagsalita ulit. O di kaya, kayo na lang ni Kuya Natoy at Pedro ang kumuha. Maawa naman kayo kay Nailara, malalakas pa kayo, pero si Nailara pagod na. Kanina pa kaya tayo nag-iikot, kahit nga ako nakakaramdam na ng pagod, hayaan mo na Nerissa, ako na ang pupunta. Putol nito sa sinasabi ko at akmang aalis na nang magsalita si Kuya Natoy. Sige na Pedro, samahan mo na si Nerissa. Ako na ang may one dito kay Nailara. Bilasan nyo lang. Nagtangguan sila at parang nag-uusap ang mga mata na nakatingin sa isa't isa. Nang sabihin ni Nailara kung ano ang pinapabili ni Hayes ay mabilis naming hinanap yun ni Pedro. Akala ko naman kung ano na ang nakalimutan, yun pala potchi lang. Seriously, totoo ba ito? Si Hayes kumakain ng potchi, ang tamis kaya nito. Tapos ang laking lalaki, kumakain pala ng potchi. Kaya pala nag-aalalangan si Nailara na ako ang kumuha. Medyo nahiya pa nga siya sakin kanina nang ibinulong niya ito sa tainga ko. Natawa ako nang naimaalala, minsan kasi na sumama ako kay Ate Marge na maglinis sa opisina ni Hayes isang beses. Akala ko display lang yun, kasi hindi ko naman akalain na kumakain pala si Hayes ng ganon. Hindi din kasi alam ni Ate Marge nang tanungin ko siya kung bakit may garapon doon na puno ng potchi. Nakasunod lang si Pedro sakin at nang mahanap namin ito ay tumulong na din siya sa pagkuha ng ilang pack. Nagkatinginan kami at hindi maiwasan na mapatawa, natawa din siya, siguro ay iniisip niya din ngayon kung bakit ang brosco niyang amo ay kumakain ng kulay pink na hawak niya ngayon.
Naglakad na kami pabalik sa counter, wala kasi kaming dalang basket o cart kaya puno ang kamay namin pareho. Napadaan kami sa mga toothpaste nang maalala ko din na pang isang buwan ang grocery namin ngayon. At hindi na aabot ang toothpaste ko hanggang sa susunod na buwan. Kaya nagpasuyo na ako kay Pedro na abutin ito dahil nasa gilid niya ito. Layong puti, sagot ko nang magtanong siya kung anong klase. Yumuko siya at agad itong kinuha, at dahil marami siyang hawak ay nabitawan niya ang ilan sa hawak na potchi. Napatawa ako at nilingan niya naman ako, nagpalingalinga ako at nakita kong may bakanteng basket at walang gumagamit. Pedro, kuha ko sa pansin niya at tinuro kong nasaan ang basket na di kalayuan samin, kukunin ko lang yung basket para may paglagyan tayo. Tumingin din siya doon at tumingin ulit sakin, kalaunan ay tumango. Inilapag ko muna ang dalang potchi sa tabi niya at naglakad papunta doon sa hasket. Nilingan ko pa siyang nakatingin sakin, nginitian ko lang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Kukunin ko na sana ang basket nang may biglang may humuklit sakin sa braso at hindi ako nakapalag. Tinakpan nito ang bibig ko kaya hindi ako makasigaw. Pinilit kong kumalas, mabilis ang lakad namin paatros at hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi ko na din makita si Pedro, nandidetime na din ang panjin ko, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Basta may naamoy ako sa panyong nakatikip sa bibig ko ngayon at naamoy ko. Kinawag-kawag ko ang paa ko, pero nanghihina na ako. Hinihingal kong inaalis ang kamay na nakatikip sa bibig ko. Bakit ang lakas ng taong ito, ang hinahina ko, nawawalan na ako ng lakas. Hanggang sa may binuksan siyang pinto at pumasok kami doon. Nakalaylay na din ang kamay ko, nakapikit na ako, wala na akong lakas para manlaban pa kaya nagpatangay na lang ako. Sana lang ay wag isipin ni Hayes na tumakas ako. Naiiyak akong nagdarasal na sana, mapansin agad ni Pedro na wala na ako. Bakit ba nangyayari sa akin ito? Anong kailangan ng kung sino man ang kumakaladkad sa akin ngayon? Pinilit kong damilat, pero napapapikit din ulit, hanggang sa maramdaman kong isinakay ako nito sa kung saan at may kinausap ang taong kumuha sakin. Tara na, siguradong matutuwa si boss nito. Boss, ayos na po ang lahat, signal nyo na lang po ang hinihintay. I smirked at Draco nang magkatinginan kami dahil sa sinabi ng isa sa mga tauhan ko, good, he will pay dearly. Ang lakas ng loob niyang pasukin ang teritoryo natin. I said and Draco just shake his head. Dapat lang, pagkatapos niyang makawala sa kulungan dapat nagbabagong buhay na siya. Pero ang gago, kakalabas lang gumawa na naman siya ng dahilan para makulong ulit. Natatawang saad ni Draco. We're both here in our headquarters, nalaman namin na nakalabas ang drug lord na napakulong namin noong isang buwan lang. Pero nakalabas din kahapon, at gumawa na naman ng kababalaghan. He's collecting minors and selling them out. Child trafficking. Akala namin ay hindi siya basta-basta makakalaya dahil na rin sa ebidensyang hawak namin. Pero mukhang nagkamali kami, we let our guard down knowing those evidence we had. Nakagawa ng paraan ng gago na makalabas at makapagpayensa. Pababayaan na muna namin sana siya at baka na-miss niya lang ang amoy ng hangin sa labas ng selda, pero sa ginagawa niya ngayon. Nagbago na ang isip ko, lalo na at mas lumalala siya ngayon, mabilis ang kilos nila, na umabot sila sa puntong hindi na lang minors ang kinukuha. Kung sino ang makakuha ng interes nila, wala na silang pakialam, kaya kailangan namin silang pigilan. Magmanman muna kayo, bukas tayo susugod. Yumukod lang ito at umalis na. Napatingin ako kay Draco na nakatingin lang sakin. Napakunot noo ako sa kanya at nagkibit balikat lang ito. I have to go, babalik na lang ako mamaya. Tumango lang ako sa sinabi niya, tumalikod na ito ako naman ay hinarap ang computer ko. Sa dami ng kasong hawak namin ngayon, I don't think I'll be able to go home. Elle sighed at the thought that Elle can't go home. Bigla akong napaayos ng upo, bakit naman parang nanghihinayang akong hindi makakauwi? Kailan pa ako nang hinayang at hindi makakauwi, kung dati naman ay dito na nga ako halos tumira. Palaging sub-sub sa trabaho, hindi pa ako makakauwi kung hindi tatawag si mommy at nalamang hindi ako nakakauwi sa bahay. Napailing ako at itinuon na lang sa trabaho ang isip. Napangiti ako nang maalala ang nangyari kagabi, para akong hayop kagabi at hindi ko siya tinigilan hanggang sa nakatulugan na niya ako.
Sa mga nagdaang araw, palaging siya na naisip ko. Pero kapag naalala ko si Hillary, nagi-guilty ako. Siya dapat ang iniisip ko at hindi si Nerissa, pero nang si Nerissa na naman ang pumasok sa isip ko at napapangiti na naman ako. Napatikhim ako na pahilamo sa mukha, tumayo na ako at dumiretso sa banyo. I'll wash my face and stared for a while at the mirror. Ipinatong ko ang magkabilang kamay sa lababo, hinihingal nang makita ang mukha ni Nerissa na nakapikit at nasasarapan habang kinakain ko siya. Napansin kong gustong-gusto niya kapag kinakain ko siya. Kung dati ay itinutulak niya pa ako sa tuwing nagsisiping kami, ngayon hindi na. Hinahayaan na niya ako. At ramdam ko din na gusto niya ang ginagawa namin, kung dati ay gusto ko lang siyang parusahan kaya ko ginagawa yun. Ngayon hindi na, parang gusto ko na lang gawin yun sa kanya sa tuwing nakikita ko siya. Para siyang isang putahe, makita ko lang ay nagtutubog na ang bagang ko. Habang tumatagal, habang nakikita ko siya parang nag-iiba na din ako. Something inside me is becoming different each day I'm with her. And my headaches also stop. The blurry images stop when I see myself and Nerissa in a lake. Together and laughing, we look happy together. I don't know if it's just my mind or if it's true, if it really happened before. Kaya kagabi hindi ko napigilan ang sariling angkinan siya ng paulit-ulit. She felt familiar, but I don't remember anything about her. I tried to remember anything about her, but I just end up having headaches again. I also look at her personal info that my investigator gave me. It's same, she is just the stepdaughter of Ronaldo. Walang impormasyon kung paano sila nagkakilala ni Alex and her. Kapag tinatanong ko naman si Alexander, umiwas siya at pinipiling huwag magsalita. Malakas ang kutob kung may tinatago talaga sila sakin. Umalis ako ng opisina at nag-drive papunta sa isang lugar na matagal ko na ding hindi napupuntahan. Hindi ko alam kung kailan ang huling dalaw ko sa kanya. Sa dami kasi nang nangyari, naging busy ako sa trabaho. Inabala ko ang sarili sa trabaho, na kung minsan ay hindi na ako natutulog para maiwasan na maisip siya. I'm guilty, I can't save her on that building. Hinayaan kong matupok ng apoy ang building at hindi siya nailigtas. Matapos mag-park, kinuha ko ang bulaklak na nasa backseat at naglakad. Wala sa sarili akong naglakad, natagpuan ko na lang ang sariling nakatayo sa punto D niya. I stared at her name for a while, and it pained me. Napakagago ko at naniwala ako sa impormasyong ibinigay ni Ronaldo kahit pa nagdududa na kami noon sa kanya. Pero dahil sa tiwala ko sa kanya, tuloy akong naniwala at inalis ang pagdududa sa isip. Siguro kung nakinig lang ako sa sinabi ni Draco dati, siguro nandito pa siya. Baka kasal na kami ngayon. Baka sakaling hindi ako nasasaktan ngayon. Hayes, sigurado ka bang naniniwala ka pa kay Ronaldo pagkatapos ng nalaman natin sa kanya? Tanong ni Draco, nandito kami ngayon at naghahanda para sa pagsugod sa isa sa mga warehouse ng kinikilalang drug baron ng bansa. Matagal na namin itong minamanman at ngayon ay nakasagap daw ng balita si Ronaldo na nandito ito ngayon sa bansa at may ginagawang labag sa batas. Ang kailangan lang namin ay mahuli siya sa akto. Of course, matagal na natin siyang katrabaho. Ngayon pa ba tayo magdududa dahil lang sa isang sulat na yun? We both know Ronaldo, just trust me on this. Tinapik ko ang bakyat niya at napailing naman siya. Where's Hillary? I asked one of my men while looking for Hillary around. Nauna na po siya boss, ang sabi niya ay doon na lang daw po siya maghihintay at magmamanman daw sila. Kinabahan ako sa sagot niya, hindi sa wala akong tiwala kay Hillary sa mga ganitong bagay. Pero kinakabahan pa rin ako, lalo na at malapit na ang kasal namin. I asked her to just stay out of this mission, but she insisted. She just said that she will do this last mission, and she will take her leave until our wedding. Kaya pumayag na ako, pero ngayong hindi ko siya makita gusto ko nang magsisi sa naging desisyon ko. We arrived at the warehouse and I signaled my men to slowly enter. My eyes is still looking for Hillary, but I can't find her. Tahimik ang warehouse at walang bantay sa labas ng gate na pinagtaka namin. Nagkatinginan kami ni Draco habang hawak ang mga baril at nakatutok ito sa unahan. Maski ang mga tauhan ko ay napalingon sakin at nagtataka din.
Hindi ito ang inaasahan namin, hindi ito ang sabi ng informant ni Ronaldo. And we even checked here last night, but now there's no one. Wala ang bantay na nakabantay kagabi sa labas ng gate. Sobrang tahimik at parang abandonado na ang lugar, siguro ay nakatunog sila at nilisan na ang lugar. El signaled one of my men to check it inside. I suddenly have a bad feeling about this. Hindi ko pa din makita si Hillary sa paligid. Bigla kaming naging alerto ng makarinig ng sunod-sunod na putok galing sa loob. I signaled my hand, and we go inside the building. Hinanap namin kung saan galing ang putok, pero tumigil din ito. Hindi pa rin nakakabalik ang tauhan na inutusan ko kanina. I signaled my hand again, we scattered and walked towards the building. Nagkatinginan kami ni Draco, alam kong nararamdaman niya din na may kakaiba sa nangyayari. Mabilis akong humarap sa likod ko ng makarinig ng yabag at itinutok ang baril doon. Mabilis naman na nagtaas ng kamay ang isang tauhan ko na hinihingal. Napahinga akong malalim at ibinaba ang baril, magsasalita sana ito ng makarinig ulit kami ng putok. Para akong nabato sa kinatatayuan sa bilis ng pangayayari, may biglang bumaril dito at napaluhod. Umubo ito ng dugo at may tama sa dibdib. Mabilis kong inihanda ang sarili at hinanap kung saan galing ang putok. Itinutok ko ang baril ko sa taong nasa likod nito at binaril, pero tumagos lang ang bala, ibinaba ko ang baril nang lumapit si Draco sa likod ko. It's a mannequin, Hayes, this is a trap. We better get out of here fast. Call the others and retreat. Matigas na saad ko at nilapitan ang tauhan kong duguan, chinek ko ang pulsuhan nito, napatiimbagang ako nang wala na ito ng buhay. Draco, radio our men to retreat nang magsimula na naman ang putukan. Napatayo ako at humarap kay Draco na bakas ang galit. Bigla kong itinaas ang baril at itinutok sa kanya, nanlaki ang mata niya at bakas ang takot sa mukha. Kinalabot ko ang gantilyo at pinutok yun sa taong nasa likod niya, hindi kalayuan na nagtatago. Bumagsak ito, nakita ko kung paano nakahinga ng maluwang si Draco at sinaman ako ng tingin. You could have told me, not just shoot. Bakas ang inis nito at nilapitan ang taong naroon. Napapailing itong bumalik. It's another mannequin, fuck what the heck is happening? Boss, nasa labas na po kaming lahat. Biglang nagradyo ang tauhan namin kaya nagkatinginan kami ni Draco. Are you sure, Enrique? Nagtatakang tanong ni Draco, mahigpit ang hawak sa radyo. Yes sir. Pagkatapos noon ay narinig namin ang boses sa likod na nagpapatunay na nasa labas na nga silang lahat. Kung ganun, sino ang nagpapaputok sa loob ng building? Nagkatinginan kami ni Draco. Enrique, drive and don't wait for US. Pero sir, just drive, damn it. Ako na ang sumagot at binalik ang radyo sa lagayan. I signaled Draco to get our men, he just nod. Inihanda ko na din ang sarili at ang baril ay nakahanda ng paputukin sa kung sino man ang mga ngahas. Hinayla na ni Draco ang tauhan namin at nakabantay lang ako habang paatras na naglalakad. Shit! Mura ni Draco at nagmamadaling lumalabas, this is a trap. I cursed under my breath at tinulungan na si Draco sa paghila sa katawan palabas. Napahinga ako ng malalim nang makitang nakalabas na kami ng building. Hinayaan kong ipasok ni Draco ang walang buhay na katawan sa sasakyan. Sa di kalayuan ay nakita namin sila Enrique na naghihintay. Pareho kaming napailing ni Draco. Naglakad na ako papunta sa sasakyan, pero bago pa man ako makarating doon ay sumabog ang building na nasa likuran namin. Tumilapon ang katawan ko at naminggi sa nangyari, nakadapa ako sa lupa at napatingala kay Draco na tumilapon din sa lakas ng pagsabog. Sunod-sunod ang pagsabog at hindi pa rin tapos, nakadapa kami pareho ni Draco at nasa tainga ang dalawang kamay. Naririnig ko din ang mga yapak ng tauhan namin na nagkakagulo. Nanlaki ang mata ko at napatayo sa narinig. Hayes, help me. Tumayo na din si Draco at nakalapit na din ang ibang tauhan namin. Pero wala doon ang atensyon ko, hinanap ko ang boses kung saan nanggagaling. Napatingin ako sa biliding na nasusunog, naglakad ako papunta doon nang pigilan ako ni Draco. Are you fucking crazy? Nasusunog ang buong building, saan ka pupunta? Sigaw nito, winaksi ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Hillary, Hillary, sigaw ko at nagmamadaling tumakbo, pero napigilan na naman ako ni Draco.
Hayes, calm down. Maybe this is just one of their plan, that's not Hillary. No, bitawan mo ako, kailangan ako ni Hillary, I know it's her. That's my Hillary, let go of me, get off. Napatigil kami sa paghihilahan nang marinig yun. Nagkatinginan kami ni Draco, maski ang mga kasama namin ay napatingin sa apoy na nagliliyab sa loob ng building. Nagtatadges ang bagang kung sinubukan ulit na makawala sa hawak nila. Draco, that's Hillary. Nagmamakaawa na ako sa kanya pero hindi niya ako hinayaan. Pilit kong nilalabanan ang mga hawak nila at makawala. Hanggang sa nanghihiri ako, napaupo at napatingin na lang sa warehouse na kinakain ng apoy. My Hillary. After that incident, we confirmed that it's Hillary. Si Hillary ang narinig namin noong humihingi ng tulong. I was so devastated, I blamed myself. We found the dead and burned body, with the necklace that I gave Hillary. And the engagement ring, on her finger. Her body was so burnt that no one can recognize if not for the necklace and the engagement ring on her. Siguro ay hindi ko nasasaktan si Nerissa ngayon, alam kong walang kasalanan si Nerissa. Pero sa tuwing naalala ko ang pangako ni Ronaldo, hindi ko maiwasan na hindi magalit at ibuntun lahat sa anak-anakan niya. Huwag kang mag-alala Boss Hayes, kapag nagloko ako o kaya nagtraidor. Pwede mong kunin ang anak kong babae. Maganda yun, masipag at napakabait pa. Napailing ako sa huling habili niya noon bago siya nawala. I'm so sorry. Hinaplos ko ang lapida niya. Nakatingin lang ako sa lapida niya at paminsan-minsan na hinahaplos ang pangalan niya. Napaupo ako nang maayos nang tumunog ang phone ko, it's Nathan, ang tauhan kong kasama nila Nerissa sa grocery. Bigla akong kinabahan. Tama ba ang naging desisyon kung palabasin siya ng bahay? Kahit na alam kong may posibilidad na tumakas siya, pumayag ako dahil may kasama naman silang bantay. Pero nang makita ang pangalan ni Nathan na nakarehistro sa screen ng phone ko, kinabahan ako. Nathan, nasa bahay na ba kayo? Tanong ko habang tumatayo at pinagpag ang suot na pantalon. Narinig ko itong malakas na napalunok. Boss, nawawala si Nerissa. Nagtadges ang bagang ko sa narinig. Where are you? Nasa grocery pa rin po. I'm coming. What happened? Lasted as I walked towards them, mabilis na lumapit sakin si Manang Lara at hinawakan ako nito sa braso. Hayes, kasalanan ko ta. Dapat kasi ako na lang ang kumuha at hindi na si Nerissa eh. Hinawakan ko sa balikat si Manang Lara at kita ko ang takot sa mga mata niya. Manang, calm down. Tell me what happened. Hinarap ko ang tauhan ko at hinintay na magsalita sila. Napalunok si Pedro at napatingin kay Nathan bago ito nagkwento sa nangyari. Pabalik na po kami boss nang huminto kami dahil nagpakuha siya ng toothpaste na nadaanan namin. Wala kaming dalang cart kaya naglaglagan ang bitbit ko. Tapos umalis po siya para kuhanin ang nakitang cart di kalayuan samin. Tiningnan ko pa siya habang papalakad, yumuko lang ako saglit para ipunan ang dala namin nang magangat ako nang tingin wala na siya. Ang akala ko ay may nakita lang siya at kinukuha yun, pero tumayo din ako at nilapitan ang basket na dapat na kukunin niya. Hinanap ko siya sa paligid, pero hindi ko na siya makita pa. Nilibot ko na po ang buong supermarket para mahanap siya, pero hindi ko na siya makita. Pasensya na po, dapat hindi ko inalis ang mata ko sa kanya. Napayuko siya matapos magkwento. Tumangala ako at huminga ng malalim. Tumakas ba siya? Pero boss kung tumakas man po siya dapat naabutan ko pa siya. Napatingin ulit ako kay Pedro nang magsalita ito. What do you mean? I nodded my forehead. All of you are waiting for his answer. Ito po ang unang beses na nakapunta dito si Nerissa. Hindi niya alam ang pasikot-sikot, kaya nakakapagtaka na mabilis siyang nawala. Nakakunot ang noo nito at nilingan ang supermarket. Napatingin na din ako dun at napaisip. But what if, habang namimili sila kanina ay naghahanap na din siya ng lulusutan at naghanap lang ng tiyempo na makatakas? Did you check the TV? Sabay silang napatingin sakin at si Nathan na ang sumagot. Naisip na din namin yun boss. Ang kaso, hindi daw gumagana ang Stevie nila ngayon at hindi pa dumadating ang maintenance para sa araw na ta. Napakunot ang noo ko sa sagot niya, ngayon pa nangyari. Is it just a coincidence that it happened on this very day? Go home.
Napatingin sila sakin sa sinabi ko, maski si Manang Lara ay nagulat sa sinabi ko. Pero Hayes, paano si Nerissa? Mang-iyak-iyak na tanong ni Manang Lara. Just go home for now, ako na ang baalang maghanap sa kanya. Pero kung sakaling tumakas nga siya, alam niya ang magiging kaparusahan niya sa ginawa niya. Nagatatgas ang bagang ko sa isip na tumakas nga siya. Hindi tatakas si Nerissa Hayes, kahit gustong gusto na niya nang makita ang mga kapatid niya. Hindi niya magagawa yun, nandito lang siya kanina eh. Hindi nga siya masaya na makakalabas siya. Parang gusto niya na lang magtrabaho sa bahay. Paano kung palabas niya lang na hindi siya masayang makalabas ng bahay? Malay niyo kung tumakas talaga siya at naghanap lang ng tiyempo. Umiling-iling lang si Manang Lara sa sinabi ko at napahawak sa magkabila niyang pisngi. Sinenyasan ko ang dalawa na umuwi na muna, iginiya nila ang matanda sa sasakyan, nang makaalis sila saka ako pumasok sa loob ng supermarket. I checked every angle of the CCTV, and I found one that's it's not off. Nilapitan ko ito at nakitang gumagana naman. Napalinga ako sa paligid, naka-off ang ibang CCTV. Kinuha ko ang phone sa bulsa at dindial ang number ng mapagkakatiwalaan ko sa kasong to. Tumangala ulit ako sa TV habang hinihintay na may sumagot. Langring pa ay may sumagot na sa kabilang linya. What's up, fucker? I need your help, meet me here. Narinig ko itong kumilos sa kinauupuan at may kinalikot sa computer niya. What happened? You sound serious. And I'm locating your location now. Sagot nito at patuloy ang kalikot niya sa computer. I found ya, I'm coming. He added. Binaba ko na ang tawag at naghanap ng ibang exit maliban sa main entrance, hanggang sa nakarating ako sa back door, lumabas ako doon at tiningnan ang nasa labas. Walang tao at puro sasakyan ng Noron, napalinga ako at automatic na napunta ang mata sa Steving Noron. Kung hindi nakunan ng si Sivsulab as mukhang dito meron. Bukas din ang Stevie na nandito, napatingin ako sa lupa na parang dinaan-ar ng kung ano. Hindi ito gulong, parang may tinutulak o hinayla palabas. Kinabahan na ako sa sunod kong naisip, paano kung hindi siya tumakas. Napaayos ako sa pagkakasandal ng mabilis na naglakad palapit sa akin ang tinawagan ko kanina. Aki, hey bud, so tell me what happened. Ikinwento ko sa kanya ang nangyari. Napakunot noo siyang napatingin sa supermarket na nasa harapan namin. At nataon talaga na ngayon hindi gumana ang Stevie nila. Tanong niya matapos akong magkwento. Napatango ako at iginiya siyang punasok sa loob. I showed him the Stevie that's only working inside. Weird, something is fishy. Saad niya at kinalikot na ang hawak na phone, nakatingin lang ako sa kanya at hinintay kung anong susunod niyang gagawin. Maya-maya lang ay may pinakita itong clip sa akin. Is this her? Napatingin ako doon, nagawi sila dito sa Stevie na nasa pinakagilid at nahajap silang apat na magkakasama. Yes, that's her. Tumatainggong sagot ko, may kinalikot ulit siya sa phone at nakita ko na lang na humigpit ang hawak niya sa phone niya. Napapailing itong napatingin sakin, tinapik nito ang balikat ko bago ipinakita ang isang video. Doon ay may isang babae na kinakalad pa atras at pilit na kumakawala. Tinakpan ang bibig nito para hindi makasigaw. That's definitely her, I know her figure. I memorized it already, and I know it's her. Nagtatadges ang bagang ko at tiningnan ang taong kumuha sa kanya. You dare to get my woman. Anger is building up inside me. Noong na hindi naman talaga siya tumakas, may kumuha sa kanya. Do you know this guy? Napailing ako sa tanong ni Aki, I don't know the guy pero may kutob ako. Hininggal ako sa galit na napatingin kay Aki na busy na ulit sa phone niya. There's another Stevie at the back door. Ikanaway nito ang phone. Working on it, nakangising saad nito at yumuko ulit sa phone. I already looking into it before you say about the back door. At may ipinakita itong video, sa video ay wala nang malay si Nerissa. Nakapikit na ito na isinakay sa kotse. The plate number. Turan ko at napatingin na lang ako sa nakangising si Aki, napabuntong hininga na lang ako sa sinabi niya. I already locate it, and it belongs to some sort of Benjamin Nedruda. And he is currently in. Where are they? Shilbad, nasa city pa din naman sila. But they're not moving anymore.
Ipinakita nito ang phone niyang may pulang dot at hindi nga yun gumagalaw na. Come on, call the others, we're going to save your woman. Tumalikod na ito, sumunod na lang ako at sinimulang mag-send ng text sa iba naming kasamahan. Akihiro Jung or Aki, he's our own in our team. Lahat alam niya, lahat nahahanap niya sa computer niya o kaya ay cellphone lang ang gamit. Sabi pa nga niya siya ang utak sa grupo namin, self-proclaimed genius. Well, he is a genius though, we graduated on the same university. We've been friends since college, at siya ang dahilan kaya nandito ako sa trabahong ito ngayon. Naimpluwensyahan niya akong sumali, although I have my own reason before he asked me. Pero mas napabilis nang makilala ko siya. Pero hanggang ngayon hindi ko pa din makita ang dahilan kung bakit ko pinasok ang ganitong trabaho. If only Amanda could tell me, maybe all this mess wouldn't have happened. Bumalik kami sa hack at doon na nagkita-kita. Adrian is there also, my cousin on my mother's side. Draco and the other gang is also present. Tumayo ako at sinalubong ko sila nang sabay-sabay silang pumasok. Hey Adrian, next to him is Carlos. Hey Bud, nasabi na sa amin ni Draco ang nangyari. Next is Sho. What are you doing here, Kaden? Tanong ko kay Sho at nagkibit-balikat lang ito at naupo. Naningkit ang mata ko sa kanya, dapat binabantayan niya si Amanda. Where's Amanda? Don't worry, she just in the house. She can't escape my security this time. Siguraduhin mo lang, we both know what will happen if she came out without us knowing. Huminga ko ng malalim at nakinig Larn kay Aki habang sinasabi niya ang sitwasyon, at hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagalaw ang sasakyan sa huli nitong lokasyon. Isn't this the abandoned warehouse of that drug baron? Napatingin kami sa nagsalitang si Sho na kanina pa tahimik at bigla na lang nagsalita. What do you mean? Napatingin na din ako sa picture na pinapakita ni Aki sa amin. Hanggang sa naging malinaw na ito sa paningin namin. Right, we're just there last month. How can I forgot? Napatapik sa noo si Draco at tumayo, kinuha nito ang gamit niya at baril sa mesa. Lahat kami ay nakatingin lang sa kanya. Nang mapansin niyang nakatingin lang kami at hindi kumikilos, nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin. What? He asked. Draco, may I remind you that it's his woman we're saving? Carlos said flatly. Draco just shrugged his shoulder and looked at me. If it's just that drug baron, I can handle him myself. No way, I'm here to have fun and I'm bored. We all look at Carlos flatly, and he just drank his water in the bottle. Hinarap ko ulit sila, huminga ng malalim at pinapakalma ang sarili. If that man lay his hands on my woman, he will really pay dearly. I will kill him. Come on, Kuz, let's go save your woman. Adrian said and smirked at me. Nagsitayuan na din ang mga kasama namin at naiwan kami ni Sho. Are you still doing this because you hate her father, or there's something else? Napakunot ang noo ko sa sinabi niya, tumayo ito at lumapit sa akin. Tinapik ang balikat ko at tumalikod na, naglakad ito sa pinto at lumingon sa akin. He smirked and got out. What does he mean by that? And why would he smirk at me like that? Fuck, don't tell me may alam din siyang hindi ko alam. The way he looked at Draco kanina, parang nag-uusap ang mata nila na sila lang ang nakakalam. Magkaharap sila ng upo at minsan, nahuhuli ko silang nakatingin sa isa't isa. At paano niya nalaman ang lugar na yun, walang may alam nope maliban sa team namin at si Draco. Something is not right. Cuz come on, your woman needs some saving. Huminga ako ng malalim at sumunod na sa kanila sa labas. Dahil may kanya-kanya kaming sasakyan ay nag-convoy na lang kami. Pero nang maisip na baka mahalata kami ay naisipan na lang namin na sa dalawang kotse na lang. At ngayon, dalawang sasakyan ang dala namin, nasa unahan kaming sasakyan, kasama ko si Aki at Draco. Si Adrian at Carlos ay nasa likod lang namin. Aki is still busy in his laptop now. Laptop na niya ang dala para daw mas makita niya at mabilis siyang makakilos. Nakarating kami sa lugar at huminto sa may di kalayuan. This is really abandoned.